The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and the oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves he said, "Take this out of here and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this the Jews answered and said to them, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said this temple had been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days? But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Noong una, hindi ko po alam ngayon, pero noong una, pag may nanliligaw sa anak, ang palaging tanong ng magulang ay, saan ka nakatira? Yun ang palagi unang tanong, saan ka nakatira? Ano po? Ang kasunod na tanong ay, sino ang iyong mga magulang? Saan ka nakatira? Sino ang iyong mga magulang? Bakit? Sa ayaw at sa gusto natin, kung saan tayo nakatira, nagpapahayag yan ng ating mga pagkatao. Di po ba, na? Ayaw man nating tayo ihuhusgahan, pero pag sinabing, ay, taga Forbes po ako, ay, mayaman, di ba, no? Diyan lang po ako sa gilid ng Magallanes, ay, squatter, di ba? Kahit papaano, hindi natin may pagkakait, ang ating tirahan ay nagpapahayag ng ating kasinuhan. Ikalawa, sino ang iyong mga magulang? Sapagkat ang pagkatao ng iyong mga magulang sa ayaw at sa gusto mo, yan din ang iyong pagkatao. Kaya ano sabi ng mga matatanda, pag ikaw ay manliligaw, manligaw ka sa bahay, huwag sa kalsada. Inabot yan ninyo, no? Matatanda na kayo eh. Ha? Ngayon, hindi ko alam eh. Hindi. Pagka minsan sa coffee shop na lang nagkaligawan, hindi po ba? No? Umakyat ka ng ligaw sa bahay, hindi sa kalsada. Sapagkat ang nanliligaw sa kalsada ay aso lamang. Ha? Di ba natandaan ninyo? Ano pa? Aso lamang. Ha? Pero bakit mahalagang nanliligaw ka sa bahay? Para nakikita mo kung anong itsura ng bahay ng nililigawan mo. Makalat ba? Maayos ba? Madumi ba? Burara ba? Ha? At kahit hindi ka naiihi, umihi ka. Oo, di ba? Hindi nyo maalala. Kahit hindi ka naiihi, umihi ka. Kasi pag nakita mo ang toilet, alam mo na kung anong klaseng tao yung nililigawan mo. Hindi po ba, anak? Alam natin yun. Anong meron sa pagdiriwang ngayon? Mahalaga ang pagtatalaga ng unang simbahan sa Pilipinas, ang Manila Cathedral. Kailangan nating tandaan,
na nagsimula ang ating pananampalataya sa Mexico. Kaya nung tayo ay ginawa tayong diocese, hiniwalay tayo sa Mexico, ang una nating patron ay Our Lady of Guadalupe. Pero nung tayo ay ginawang diocese, ang ginawang patron natin ay Immaculate Conception. Tayo, ang Manila, ang unang simbahan sa Pilipinas. At nanganak ng nanganak. Kaya nga, sa pagdiriwang ngayon, ang tinatanong ng Diyos sa atin, ano nang nangyari sa inyo? What have you become? Sapagkat kung ikaw ay simbahan na wala kang katedral, anong klaseng simbahan ka? Mahalaga yun eh. Naalala ko si Monsignor Jerry Santos, professor ko yan nung ako'y nag-aaral, na kung saan siya yung natalaga nakura paroko sa St. James, Alabang. At yun yung panahon na ipapatayo yung simbahan sa St. James. Ano ang kauna-unahan niya sinabi sa mga tao? Mahiya tayo kapag ang ating simbahan mas maliliit kaysa sa bahay ninyo. Tama naman, di po ba? No? Kasi ang lalaki ng bahay sa Ayala, Alabang. Ha? CR lamang, pwede ng kwarto hindi po ba? At totoo naman, tinanggap ng tao yung hamon, kaya meron silang malaking simbahan. Ano po? Ang simbahan sa ayaw at sa gusto natin ay isang mukha, the face of the faithful. Kaya nga, malungkot ako kapag pagkatapos ng misa, yung ating mga tao yung ating mga staff, iikot yan, dandampot ng bote, tissue, wrapper ng candy, wrapper ng kung ano-anong kinain. Parang galing ka sa mall, hindi ka nagsimba, di ba? Kasi hindi mo pinapahalagahan yung lugar ng sambahan. Yun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Ang inuugali ng mananampalataya ay nagpapahayag kung anong uri ng pananampalataya meron sila. Ano sabi nila? The church is not the place to shine. It is the place to serve. Ito'y lugar kung saan ka naglilingkod. Hindi kung saan wala kang ginawa, kundi pumorma. Mahirap halimbawa, pag sinabihan mo yung isa, wag ho kayo nag-iiwan ng bag, wag ho kayo nag-iiwan ng kung ano-ano. Aba, nagagalit. Ano po? Bakit? Ano ba ito? Simbahan ba ito o bahay mo? Hindi po ba Simbahan ito. Hindi yung pagdating mo, hindi ka mapakali, kailangan mong dumaldal. Ang simbahan ngayon, ang hirap ng magdasal. Bakit? Daldalang-daldala na. Di po ba, Sa totoo lang, ang hirap ako, nahihirapan ako. Kasi, pag nakaupo ako dyan, kahit sulok, may talagang bumabati, Father, pwedeng magpa-picture. Ano ba naman ito? Hindi mo lang inantay na makatapos ka sa pagdadasal. Di po ba, Father, my dear friend, this is a house of prayer. Bakit natin sinasara yung pinto pag walang misa? Kasi ginagawang daanan. Ginagawang daanan. May nakalagay doon sa labas, bawal ang aso't pusa. May nagdadala talaga, May kinagat na. Ang pinapagalitan yung pari. Di ba? Sabi ko, dapat hinabol niyo yung may-ari ng aso. Hinabol niyo yung may-ari ng pusa. Di po ba, Sabi, hindi, Father, may alaga kang pusa, nasa altar. Sabi, hindi akin yun. Nagsisimba lang yun.
Hindi akin. Yung puting pusa dyan, ano po, nagkakataon lang na pag misa ko, nagsisimba. Di po ba? Ano? Hindi ko maintindihan kung bakit sa misa ko di ba? Mga minamahal na mga kapatid, I hope you understand. Because whether you like it or not, how we behave at home speaks of our values. The same, how we behave inside the church speaks of our faith. Diba, ano? Natatawa ako kasi mayroong mga announcement sa mga simbahan. Sa simbang gabi, bawal ang crop top. Bawal ang crop top. Ano po? Alam niyo yung crop top? Huwag niyo sabihin hindi niyo alam. Ha? O kung gusto mo, bawal ang hanging. Di ba? Alam niyo nung unang panahon, sorry for the words, ha? Kasi si Father, alam lang matanda na kasi gumagamit na ng unang panahon Hindi po ba? No? Totoo naman. Pag nakakita ka ng pusod nun, ano sabi? Takpan ng mata, bomba. Di ba? No? Bomba na kagad yun. Pusod pa lang, di pa ba? Ngayon, ano pa naman, di ba? There's a big difference between passion and decency. Please take note. There's a difference between passion and decency. You can be fashionable and yet decent. But some people simply become fashionable, neglecting decency. No. It doesn't mean if you have it, you flaunt it. Excuse me. Ano po? Diba? Ang hirap yung magsisimba ka dyan, nakaladlad ang dibdib mo. Takpan mo naman. Diba? Pag nahulog dyan si Jesus, may problema ako. Masosuffocate. Diba? Diba? Passion is different from decency. How we behave inside the church speaks of our values and of our faith. Today we're invited to re-examine ourselves. Have we been grateful to the faith that is being passed on to us? You know, whether you like it or not, I confess, I'm amazed in the life of the Catholics in Mexico. Why it's amazing? Because when the apparition of Our Lady of Guadalupe came, in 10 years, only in 10 years, the whole Mexico was converted to Catholicism. In 10 years? Amazing. In 10 years, pati yung mga Aztec nawala. Nawala na sila Suma. Doon galing si Suma, hindi po ba? No? Yung mga nagbabasa ng comics, di ba? Si Suma, ang anak ni Suma, di ba? Napanood niyo yun, di po ba? No? Nawala silang lahat. That's how amazing the church in Mexico. And that is our prayer. Lord, you have given us a house. Lord, help us to make our hearts be your home. Lord, you have given us a house, but Lord, make our hearts be your home. Amen. Then, my brothers and sisters, we celebrate the dedication of Manila Cathedral to thank the Lord for bringing the faith here in the Philippines from Mexico, for giving us a place to worship Him and giving us a place to offer our prayers. But the challenge is to make our home, our own home, a place where God can dwell.
The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.